Good day, Ramir Boulder, nagbabalik po. Ah, dako naman po tayo sa isang post ni Ramon Tulfo. Ah, itong post na ito ay kailan ba ito? Yesterday. Ah, ayon po kay Ramon Tulfo na kapatid ni Ben Tulfo, ni Rafi at saka ni Erwin. Ayon po sa kanya, during his father Digong time as president, Davao City Representative Paulo Pulong Duterte got an astronomical 51 billion in flood control projects from 2020 up to 2022. Money which could have been spent by the government in fighting COVID-19 at the height of the pandemic. Pulong's colleagues in Congress got more cell and flood control in their districts. Despite the revelation, Pulong said the money was well spent. Oh? On what? Women nightclubs, uh, sycophantic friends and bodyguards whom Pulong provided with prostitutes in order to buy their loyalty. Too much money on frivolities. That's why, despite the homogeneous amount supposedly to prevent floods, Davao City is still flooded during heavy rains. Totoo naman. More irregularities during the Duterte's administration will be coming to the surface in the coming days. As they say in Dabawenyo, mugawas jud nag baho pag-abot sa oras. The stink will come out at the proper time. Ayan po. Sabi naman po ng mga nag-comment dito, pwede yan sir kung wala kang nakita na flood control project. Kaso nakabalandra kung gaano kakaganda yung flood control nila. Huwag ka nang gumawa ng sarili mong komento. Only the Baweños knows. Wala ka pong alam hanggang ngayon kasi kahit ipakita pa nila kung gaano kakaganda yung flood control nila, hindi mo pa rin makikita, bulag ka. Sagot po naman ni Ramon Tulfo, Merlita Jordan, ma'am, wrong grammar kayo. Dabawenyos knows, hindi knows. No, hindi knows. Binisaya mo na lang sana, day. Ayaw og pag in English kay katawan ana. Ayaw daw, wag ka na lang daw mag-English dahil nakakatawa ka. Sabi nung isa naman, Ramon Tolfo, ha ha ha, pa-English-English pa mi. Kakilala ako niyan para sabihin genius kunod. Di ba? Ti Hazel, ganhinhin, ha ha ha. Puti. Ay, ito naman, isang to, Frank, si Frank Salbosa, very well said. Akala nila daghan mutuo niya sa paninira niya sa kapwa. Inggit lang yan si Sir Tolfo. Ha ha ha. Takbo ka rin, presidente, or kahit ano para ma-well known imong kainggitiro puro ramo paninira. Ha ha. Ramon Tolfo, bakit sir, yun ang mga kalyado mo matino lalo na party list ninyo. Merlita Jordan, bakit grabe ang baha? Konting ulan lang.
Ramon Tulfo, the budget of 51 billion was referred to infrastructure in Davao City. Infrastructure means pangkalahatan proyekto na nakakatulong sa pag-unlad ng isang city. There are there are a lot of key factors na bakit malaki ang budget ang need ng Davao. First of all, Davao is consist of mountainous landform where hindi patag katulad ng NCR. Second, Davao has bigger land area compared to the 16 cities that there are in the NCR. Kalahati ng land area ng Davao ang covered na ang buong NCR na merong 16 cities. Lastly, Davao has been holding the title of the cleanest and safest country in the Philippines. Our public workers are paid here such as police, street sweepers, and teachers. Oh, talaga lang? Eh, taga Davao ka eh, kaya nagsasalita ka ng ganyan. Oh, pumapatol sa mga walang kwentang istorya. Ganyan na ba kababa ang tingin mo sa sarili mo? Ang tatapon ka lang ata ng basura dito sa page mo. Sabi naman ni Merlita Jordan, Noel, Lixie, yung baha nandyan lang kada lakas ng ulan pero 1 hour wala na yan kasi bumabaha, bumaha dahil may daluyan, hindi po stagnant. Talaga? Isa kang trolls ni Bangag. Ang trolls po, yung ano po, is binabayarang mga individual para po siraan yung mga kalaban ng kanilang puon. Ayaw ipakita ang tattoo sa likod niya. Takot na malaman ng miyembro siya ng isang Chinese drug syndicate na siyang nagpalusot ng mga droga sa custom ng panahon ng tatay niya. Oo nga naman. Oh. Sabi naman ni Elia Nor Isinika, Ramon Tolfo, walisan mo muna ang iyong bakuran sir bago bakuran ng iba. Ikaw ba at ang iyong mga kapatid kayang manumpa sa harap ng Diyos na walang kinurakot o ginagawang anomalya? Ang mga politiko halos pare-pareho kapag nakaupo na. Nakakalimutan ang totoong tungkulin, nagiging greedy, nakalimutan na ang tungkulin ay pagsilbihan ang bayan at pagandahin ang Pilipinas, nagpapakasasa sa pera ng taong bayan. Hmm. Lolo Ramon Tolfo, Panutski, kahit po 1 trilyon pa yan kung lahat naman po ay totoong project, ang quality one, okay lang po yan. Kasabot ka ay tinuod yod. Ramon Tolfo, ang problema sa Luzon, walang headlines na binaba ang Davao. Focus muna tayo sa Luzon. Pag may makulong, proceed na tayo sa Davao. Alam niyo po, kaya hindi ako naniniwala na walang mga balita na binabaha. Binabaha nga, binabalita nga na binabaha rin ng Davao eh. Paano na lang po ang mga ordinaryong people who had been paying taxes? Paano na lang po ang ating bansa kung mismong mambabatas o mga nakaupo sa gobyerno ang dahilan ng paghihirap ng sambayanang Pilipino? Paano po ang kinabukasan ng mga kabataan natin kung sila mismo ang naglulubog sa atin? Sana po hindi na lang litisin sa Congress or Senate ang mga taong ito. Gumagawa sana ang Pangulo ng isang grupo na mataasan na mag-investigate para may managot
sa mga taong umaabuso kasi sila ang nakaupo. This is an anomaly that should have been exposed and investigated a long time ago. Why are people so scared of the Dutertes? Hindi naman kami natatakot sa mga Duterte, no? It's like they live in an independent territory that the central government should never dare examine. So, yon po muna ang ating vlog ngayon. Ano po ang inyong opinion? Pakisulat na lang po ang inyong opinion. Maraming salamat po sa inyong pagtunghay sa aking vlogs. Salamat ng marami.